Mahigit 300 taon tayong sinakop ng mga Kastila. Ngunit mga kamunti, minsan ba ay sumagi na sa inyong isipan na kung sino-sino nga ba ang nagtanggol sa ating bayan yung mga panahon na gusto tayong sakupin ng mga Kastila? Itong mga kamunti ay hindi lang basta nila ipinagtanggol ang kanilang sarili at hindi lang basta din nila ipinagtanggol ang kanilang paniniwala. Isa din ito sa mga nagtanggol sa ating bayan, yung mga panahon na gusto tayong sakupin na baka pa nga na ito ay inyong mga lugar. Mas maganda mga kamunti, huwag natin patagalin, simulan na natin. Noong ika-13 siglo, ang Islam ay nakilala sa buong Pilipinas. Nagsimula ito sa isang Arabong misyonaryo na nagngangalang Sharif Makdum na lumapag sa Sulu. Sinasabing nagpagawa ng unang masjid sa Pilipinas na makikita sa tubig indangan sa Tawi-Tawi. Noong 1390, dumating sa bansa si Rahab Baginda upang ipagpatuloy ang nasimulan ni Sharif Makdum. Nang dumating si Abu Bakar sa Hulo noong 1450 ay pinakasalan niya ang dalagang anak ni Rahab Baginda na si Putri para Misuli. Nagtatag ng Sultanate of Sulu si Abu Bakar at naging unang sultan at sultana sila roon. Matapos maitatag ang Islam sa Sulu, naglakbay sila papuntang Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuan sa lugar ng Cotabato noong taong 1475. At napangasawa niya si Putri Tonina, sila rin ang naging sultan at sultana sa Mindanao. Sa paglipas ng maraming taon, maraming dato ang pumunta sa Pilipinas dahil sa balita na maganda ang pagtanggap sa mga Muslim. Mula sa Borneo ay dumating ang 10 dato sa Panay. Ang mga datong ito ay sina Dato Puti, Dato Sumanghuel, Dato Bangkaya, Dato Dumalugdog, Dato Paiburong, Dato Paduhinog, Dato Lubay, Dato Dumangsil, Dato Kalansiaw, at si Dato Balensula. Ang pinuno si Dato Puti sa kanilang grupo. Lumapag si Dato Puti sa San Joaquin, Iloilo. Nagtatag sila ng sarili nilang pamayanan. Narating nila Dato Puti, Dato Balensula at Dato Dumangsil ang Batangas na sakop ng Luzon. Si Dato Puti ay bumalik ng Borneo upang isalaysay niya ang kanyang karanasan. At marami ang nabighani na pumunta sa Pilipinas. Noong ika-16 ng Marso 1521, dumating si Magellan sa pulo ng Limasawa. Ang Pilipinas ay karamihan sa populasyon ay puro Muslim. Ang kaharian ng mga Muslim ay naitatag sa Batangas, Pampanga, Mindoro, Panay, Catanduanes, Cebu, Bohol, Samar, Manila, Palawan, at hindi pa kasali ang mga pulo ng Mindanao. Noong 1571, ang mga Kastila nagpasimula ng digmaan laban sa mga Muslim sa Manila na pinamumunuan ng huling haring Muslim na si Raja Soliman. Ipinagtanggol ni Raja Soliman ang kanyang kaharian hanggang sa kanyang huling hininga sa dalampasigan ng Tondo. Ang mga Muslim ay nagtanggol sa kani-kanyang sarili hanggang sa kanilang huling hininga. Ang mga Kastila ay nagtatag ng pangunahing lugar sa Manila. Nagplano sila na lusubin ang Visayas at nalupig nila ang Visayas. Hindi huminto ang mga Kastila sa pagsakop sa Luzon at sa Visayas at gusto pa nilang sakupin ang Mindanao. Subalit ang mga tribo ng Kalagan, Maguindanao, Iranon, Maranao, Tausog, Yakan at Sama, nilabanan nila ang Kastila. At doon nagsimula ang digmaan ng mga Kastila laban sa mga Muslim. Dalawang dahilan kung bakit nagkaroon ng digmaan sila. Una, gusto ng mga Kastila na maghari at sakupin ang mga Muslim. Subalit mahal na mga Muslim ang kanilang kalayaan, mas gusto pa nila mawala kaysa magpaalipin sa mga Kastila. Pangalawa, nagpahayag ang mga Kastila ng mensahe tungkol sa kanilang paniniwala sa pamamagitan ng espada, kaya ang mga Muslim ay lumaban
ginamit ang kris at bolo para ipagtanggol ang Islam hanggang sa huli. Ipinagtanggol ni Sultan Pangeran ang lugar ng Zamboanga at Sulu. Si Dato Sirugan at si Dato Ubal ng Maguindanao ay nilabanan si Kapitan Figueroa, isang Kastilang mananakop, at nagtagumpay sila. Sa ginawang paglusob ng mga Kastila sa Mindanao, si Dato Sirugan ng Maguindanao at si Dato Buisa ng Lanao ay naghiganti. Si Dato Tagal ng Cotabato ay nilabanan niya ang maraming Kastila. Ipinagtanggol ni Sultan Kudarat ng Cotabato ang Lamitan, subalit napilitan siyang lumipat ng Iligan dahil sa pwersa ng Kastila. Nagpatuloy sa pakikipagdigma sina Sultan Jamaluddin al-Alam at si Sultan Badruddin II para protektahan ang Mindanao hanggang sa dumating ang mga taga-Bretanya. Hanggang sa hindi malupig na mga Kastila ang mga bayaning Muslim na nagtanggol sa kada bayan, napilitan silang lumagda ng kapayapaan at nagbayad ng buwis kay Jamaluddin at Badruddin. Si Dato Udtog ng Cotabato siyang tumapos sa Gobernador Emilio Terrero ng isang Kastila. Nagtagumpay sila laban dito. Si Dato Ali naman ng Lanao, nagtagumpay din siya laban kay Gobernador ng Misamis na si Valeriano Weyler. At ang mga magiting na Maranao ay nagtagumpay din laban kay General Ramon Blanco. Noong 1898 ay nagwakas ang pagsakop ng Kastila sa Pilipinas at ang mga Amerikano ang siyang pumalit sa mga Kastila. Mahigit 300 taon na sinubukan ng mga Kastila na sakupin ang mga Muslim, subalit bigo sila. Ang Espanya ay bumagsak na ng tuluyan dahil ang mga Muslim sa Mindanao ay nagtagumpay na. Ganon din ang nangyari sa Amerikano at mga Hapon. Walang nagawa para sakupin ang mga kaibigan nating Muslim. Sa madaling sabi, ang mga Muslim ay hindi lang nila ipinagtanggol ang kanilang sarili at paniniwala, kundi maging ang bayan natin na ating tinatayuan ngayon ay minsan ang ipinagtanggol nila. Ngayon mga kamunte, nabigyan ko naman kayo ng isang magandang talakayan at nakabahagi naman ako sa inyo ng bagong kwento. Ito po ay totoong nangyari at ito ay naitala sa history. At ito po ay hindi po galing sa akin. Disclaimer lang po ito. At kung gusto nyo po may mga katanungan po kayo about sa kanila, wag po ako ang inyong tanungin. Mas maganda po, sila po ang inyong tanungin dahil sila po ang sanay po sa mga ganyang tanong. Ngayon, ako po ay nagbahagi lang po sa inyo na talaga nangyari ito. Kung i-imagine niyo po mga kamunte about doon sa mga dato, isa sila, o masasabi ko, isa sila, o baka pa nga sila ang mismo nagtanggol sa ating bayan na talaga nakahanga-hanga inahangaan ko po ang mga kapatid natin at mga kaibigan nating Muslim, lalo na sa ganung mga bagay, dahil nagkakaisa sila at talagang ipinagtatanggol nila. Biruin mo, hanggang sa kahuli-hulihan nila, ipinagtanggol nila ang kanilang sarili at ang kanilang paniniwala. At hindi lang yon, pati ang ating bayan. Di ho ba? Di ho ba isang magandang history yun na hindi na natin dapat pagtalunan? Mas maganda balikan natin na may isang magandang ngiti at isang magandang kwento at maibahagi sa iba na talagang nangyari ito. O paano mga kamunte, maraming salamat sa inyo. Proud Muntinlupeño, Proud Muntinlupa, buong Pilipinas, mag-ingat po kayo. Hanggang sa susunod, paalam.